Ikaw ba naniniwala na merong mga bagay dito sa mundo na hindi natin kontrolado? Minsan, yung akala natin happily ever after na, meron palang bagyong sisira dito. Nako, ikaw, anong klase bang bagyo ang sumira sa future at sa pagkatao mo? I'm sure lahat tayo dumaan na. Kung hindi ka pa dumadaan, nako, brace yourself. Siyempre, dapat ready ka dahil lahat ng tao dadaan sa ganon. And of course, eto na nga, wala pa rin tayong video for today's kwento dahil alam niyo na, medyo nabisi pa rin ang inyong Mama Mia. Pero baka sa susunod na linggo, yes, tatapusin na muna natin tong linggong to. And maybe next week, may video na tayo. Kung wala, ayos lang naman, magaganda naman at mga bagong kwento naman ang kadalasan ha, i-upload ko dito. So eto na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Lahat ng tao dumadaan sa mga matitinding pagsubok na huhubog sa kanyang pagkatao at sa kanyang kinabukasan. Sabi nga nila, tsaka ka pa raw bibigyan ng Panginoon ng mga malalaking blessing kapag sigurado na niyang handa ka ng alagaan at mahalin ito. Dear Mama Mia, just call me Savvy. I'm a freelancer, housewife, at mom all at the same time. I can say naman na successful ako sa freelancing career ko at pati na rin sa pagiging mommy ko. Kasi napapalaki ko po ng maayos ang aking mga anak, Mama Mia. Pero pagdating sa pagiging asawa, doon po ako confused. Lumaki ako, Mama Mia, sa isang squatters area. Pang-5 ako sa 8 magkakapatid. Pareho pong walang permanent job ang mga magulang ko habang kami ay lumalaking magkakapatid. Yung mga older siblings ko po ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral. At karamihan sa kanila, napaaga ang pagkaligaw ng landas. Bata pa lamang ako, Mama Mia, dahil sa squatter nga po ako lumaki, ay exposed na ako sa mga gulo. Walang araw na walang away, sa bahay man namin o sa kapitbahay. Normal na lang sa amin yung sigawan, iyakan at magulong paligid. Aminado rin ako, Mama Mia, na hindi rin naman naging maayos ang path na tinahak ko. Yes, Mama Mia, nabuntis po ako sa edad na 15 years old. Ang boyfriend ko noon ay itago na lang natin sa pangalang Fred. Gaya ko, galing din si Fred sa mahirap na pamilya. Sinubukan naming magsamang dalawa nung nalaman nga namin ang pagbubuntis ko. Pero sobrang hirap po ng sitwasyon. Bata pa lang kami, wala pang kahit na konting ipon. At halos pareho rin po kaming walang direksyon sa buhay. Mama Mia, mahal namin ang isa't isa. No doubt about that. First love ko po si Fred. Pero totoo pala yung sinasabi ng mga matatanda. Hindi pala talaga sapat yung pagmamahalan lang. Love is not enough. Hindi ka mapapakain ng pagmamahal. Noong nanganak ako, dun ko talaga na-realize na hindi sapat ang kinikita ni Fred bilang isang parking boy. Minsan, hindi pa nga yun enough
para makabili kami ng kahit isang pack ng gatas. Kaya kahit na masakit, kahit na mahal ko siya, Mama Mia, I made a decision na umalis. Namasukan ako sa isang mayamang pamilya na amo rin ng tita ko. Sobrang hirap akong iwanan noon si Fred at ang anak namin. Kasi Mama Mia, mahal ko naman talaga siya. At syempre, wala namang kahit na sinong ina ang gugustuhing mawalay sa kanyang anak. Pero wala akong choice. Kinailangan ko yung gawin. Gusto kong mailayo sila sa lugar na kinalakihan namin. Gusto kong putulin yung cycle ng kahirapan sa pamilya namin. Gusto kong mag-iba yung kalalakihan ng anak ko. Gusto kong mag-iba yung mga choices na iahain sa kanya ng buhay. Mama Mia, hindi naging okay ang relasyon naming dalawa ni Fred bago po ako umalis. Ayaw niyang lumayo ako. Pakiramdam niya, iniiwan ko sila. Pero pinanindigan ko talaga yung desisyon ko. Isa lang ang promise ko noon. Babalik ako at kukunin ko sila ng anak namin kapag may maayos na akong buhay. At dahil bata pa ako noon, Mama Mia, hindi ako ginawang katulong. Instead, naging personal alalay ako ng panganay na anak ng mayamang mag-asawa. Si Ma'am Shaira yun. Isa po siyang modelo at sobrang busy talaga ng schedule niya. Hindi ko rin masabing yaya ako dahil mas matanda pa siya sa akin ng ilang taon. Mas bagay sigurong tawagin na personal assistant yung role ko kay Ma'am Shaira. Simula 16 years old ako ay personal alalay na niya ako. Lahat ng errands na hindi niya magawa dahil sa sobrang hectic ng schedule niya ay sa akin niya po inuutos. Kasama niya ako sa mga photo shoots o video shoots niya, mga events at sa trabaho niya sa araw-araw. Kahit working ako noon ay pinilit kong ipagpatuloy ang pag-aaral ko, Mama Mia. I wanted to finish college. Kasi nga, alam kong isa sa mga magiging susi ng mas maalwang buhay para sa amin ni Fred ay ang makapagtapos ako ng pag-aaral. Mahirap, nakakapagod sobra. Minsan gusto ko na ngang sumuko. Pero kapag nangyayari yon, kapag nararamdaman ko na malapit na akong sumuko, ay iniisip ko ang mag-ama ko. Lalong-lalo na ang anak ko, Mama Mia. Lalong-lalo na ang posibilidad na magiging katulad ang buhay niya sa kung ano man ang buhay ko kapag hindi ako magsusumikap. Kaya tiniis ko ang lahat para sa anak ko. Mama Mia, mabait naman po si Ma'am Shaira. She allowed me to study habang nagtatrabaho ako sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, ay baka hindi ko rin kinaya. Simula nung umalis ako sa lugar namin, halos wala na akong naging time para makabalik pa doon o kahit bumisita man lang kina Fred at sa aming anak. Pinagsasabay ko kasi ang pagtatrabaho, pati na rin ang pag-aaral. And honestly, Mama Mia, bilib na bilib ako sa mga taong nagagawang pagsabayin ang dalawang bagay na yon. Dahil sobrang exhausting talaga. Araw-araw, parang naka-survival mode ka lang. Gusto ko man silang puntahan, pero hindi talaga kaya ng oras, pati na rin ng aking katawan. At dahil wala ring cellphone si Fred noon, ay hindi rin naging clear at constant ang communication naming dalawa. Paminsan-minsan lang kaming nagkakausap.
Minsan sa tawag, minsan through video call na kailangan pa nilang magpunta sa isang computer shop. Nakakausap ko rin ang anak namin paminsan-minsan. Pero hindi yung madalas na gusto ko sana. At masakit yun bilang nanay. Masakit yun para sa akin bilang isang ina. Pero kahit na ganun, Mama Mia, sinisigurado ko pong nagpapadala ko ng pera tuwing sumasahod ako. Kahit maliit lang minsan, ang importante sa akin na alam nilang hindi ko sila nakakalimutan. Na alam nila na kabilang sila sa pagsusumikap kong ito. Aminado ako, Mama Mia. Habang lumilipas ang mga araw ay sobrang namimiss ko na ang mag-ama ko. May mga gabi na umiiyak ako. Nagtatanong ako sa sarili ko kung tama pa ba yung desisyon ko. Pero pinili kong magpakatatag. Lagi kong iniisip na ginagawa ko ito para sa future namin. Para makapagtapos ako at magkaroon ng mas maayos na buhay. Alam ko, Mama Mia, malaking blessing sa buhay ko si Ma'am Shaira. Sobrang bait niyang tao. Hindi niya ako tinuring na katulong o mababang uri kesa sa kanya. Never niya akong minata o minaliit gaya ng mga nakikita natin sa telebisyon. Sa katunayan, habang tumatagal, ay tila mas nagiging close kaming dalawa ni Ma'am Shaira. Mama Mia, si Ma'am Shaira, siya ang isa sa pinakamalaking biyaya ng Panginoon sa akin. At eventually, naging friends talaga kami na para bang mag-best friends na nga ang turingan namin. Kami ang laging magkasama sa araw-araw. Sa trabaho, sa biyahe, kahit sa mga malalayong lugar na pinupuntahan niya ay lagi niya akong kasama. Siya yung tipo ng tao na marunong makinig. Alam niya yung story ko. Alam niya yung pinanggalingan ko. At hindi niya ako ginajudge doon, Mama Mia. Hindi niya ako hinuhusgahan base sa mga nalaman niya sa akin. Instead, palagi niya akong ini-encourage na mag-aral ng mabuti at mangarap pa. Sa kanya ko po unang naramdaman na may taong naniniwala sa akin. Hindi dahil kailangan niya ako, kundi dahil genuinely gusto niya talaga akong mag-succeed sa buhay. Sa gitna ng pagod, lungkot at pangungulila, si Ma'am Shaira po yung naging safe space ko. At doon ko mas lalong pinanghawakan na kailangan kong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi lalo na para sa anak kong naghihintay sa akin. Mabait ang buong pamilya ni Ma'am Shaira, Mama Mia. Hindi lang siya ang tumutulong sa akin, kundi pati yung mga magulang niya. In a way, parang sila na nga yung naging second family ko. Halos sila na rin ang sumuporta sa pag-aaral ko. Sa baon, pati na rin lalo sa encouragement. Malaking bagay yun para sa akin, lalo na dahil sanay akong mag-isang lumaban sa buhay. Mama Mia, may isang nakababatang kapatid si Ma'am Shaira. Itago natin siya sa pangalang Ethan. Tahimik lang siya palagi at mukhang suplado. Yung tipong kapag nakakasalubong mo, ay hindi mo alam kung babatiin mo ba o iiwasan mo na lang. Pero sabi sa akin ni Ma'am Shaira, mabait daw naman talaga ang kapatid niyang yon. Hindi nga lang mukhang approachable. Hindi kasi pala salita. Pero oo, tama naman si Ma'am Shaira. Ramdam ko naman na mabait din si Ethan.
Dahil sa pagsisikap ko at sa tulong ng mga taong naniwala sa akin, sa wakas, sa kabila ng mga paghihirap na pinagdaanan ko, ay nakapagtapos ako ng college sa kursong Business Administration. Hindi ko talaga makakalimutan yung araw ng graduation ko, Mama Mia. Parang isang panaginip lang sa akin ng lahat. Ako, na galing sa squatters area, ngayon ay may college diploma na. Nung araw na yun, ang kasama ko ay ang pamilya ni Ma'am Shaira. Ipinaalam ko naman sa mga magulang ko ang graduation ko. Gusto ko sana silang makita doon. Pero sinabi nila sa akin na hindi na lang daw sila pupunta. Alam kong hindi dahil ayaw nila, kundi dahil nahihiya sila, Mama Mia. Pakiramdam nila, hindi sila nababagay o hindi sila belong sa ganong okasyon. Hindi rin po pumunta si Fred at ramdam ko kung bakit. Pakiramdam niya manliliit lang siya doon na baka mas lalo niyang maramdaman kung gaano kalayo na ang narating ko kumpara sa kanya. Hindi ko naman siya masisisi, Mama Mia. Alam kong pareho lang naman kaming may mga insecurities sa buhay. Habang suot ko ang toga ko at hawak-hawak ko ng diploma, halo-halo po ang emotions ko. Tuwa, lungkot, pride, pati na rin panghihinayang. Masaya ako dahil nakaabot ako doon. Pero may parte sa puso ko na may kulang, Mama Mia. Still, hindi ko yun masyadong binigyan ng pansin. Sinabi ko na lang sa sarili ko na this is just the beginning. Ginagawa ko ito para sa anak ko at balang araw, maiintindihan niya rin kung bakit kailangan kong gawin yung mga naging desisyon ko. Pagkatapos kong makagraduate ng college ay nag-offer si Ma'am Shaira na magtrabaho na ako sa modeling agency niya. Parang blessing talaga kasi maayos ang work environment at for the first time, malaki na ang sahod ko kumpara sa dati kong natatanggap. May income na ako na sapat hindi lang para sa akin, kundi para na rin sa pamilya ko. Ang una talagang pumasok sa isip ko noon, Mama Mia, ay ang bumukod na kami ni Fred. Gusto kong mag-rent na lang kami ng maliit na apartment at kunin na si Fred at yung anak namin para magsama-sama na kami ulit tatlo. Feeling ko finally, eto na po yung moment na pinakahinihintay ko. Lahat ng paghihirap ko ay klarong-klaro nang may patutunguhan. Pero Mama Mia, bigla na lang pong gumuho ang lahat ng plano ko. Kasi kung kailan nagiging okay na ang estado ng buhay ko, dun naman po nagbago ang relasyon naming dalawa ni Fred. Unti-unti ay nagiging cold si Fred sa akin. Ayaw na niyang makipag-usap sa akin ng maayos. Yung dati naming kumustahan ay tila biglang nawala. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, sinabi niya na ayaw na niyang ibigay sa akin ang anak namin. Pinapakita pa rin naman niya sa akin yung bata paminsan-minsan. Ang sabi niya, mas maaalagaan daw niya ang bata kung nasa kanya ito. Ang role ko na lang daw ay magbigay ng sustento kung gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang anak namin. Mama Mia, pakiramdam ko noon ay tila may pader na biglang tumayo sa pagitan naming dalawa ni Fred. Hindi ko po maiintindihan kung saan nanggagaling ang lahat ng yon. Walang malinaw na dahilan. Walang explanation. Wala ring hiwalayan na nangyari sa pagitan naming dalawa. Basta isang araw, bigla na lang pong nagbago ang loob niya sa akin. Isang araw, okay kami. Tapos, bigla na lang hindi na.
Ang mas masakit ay wala naman pong ibang taong involved. Alam kong wala siyang iba. Yun ang sinasabi ng mga kapatid ko na halos araw-araw siyang nakikita. Kung meron man siyang iba, sigurado ako may isa sa mga kapatid ko ang makakapansin nun, di ba? Wala rin naman akong naramdaman na kakaiba. Yung tinatawag nilang instinct, wala yun. Kaya lalo po akong naguguluhan. Kung walang ibang babae, kung wala naman akong ginagawang masama, bakit parang bigla na lang niya akong tinutulak palabas ng buhay niya? Hindi ko rin naman naipilit ang gusto kong mangyari kay Fred. Hindi ko naipilit yung kagustuhan kong bumukod kami, na magsama kami sa iisang bahay at magrenta na lang ng apartment. Hindi ko yun maipilit dahil ayaw na nga niya. Masakit mang aminin, Mama Mia. Mas sanay din ang anak ko kay Fred kaysa sa akin. Kaya kahit gustuhin ko man siyang kunin ay hindi rin maaari. Ayaw ding sumama sa akin ng anak ko. Mas sanay siya na kasama yung tatay niya. Dun siya lumaki. Yun ang nakita niyang nag-alaga at nag-aruga sa kanya. Dun siya komportable. At bilang nanay, durog na durog po ang puso ko dahil doon. Pero wala naman akong choice kundi respetuhin yun. Wala akong nagawa kundi tanggapin ang sitwasyon. Kaya ang ginawa ko, ibinuhos ko na lang ang atensyon at sarili ko sa trabaho. Hindi ko man makasama ang anak ko araw-araw, sisiguraduhin ko namang masusuportahan ko siya ng maayos. Kaya mas pinagsikapan ko pa ang trabaho ko para mas malaki ang maipadala ko sa anak ko. Doon ko na lang binuhos ang guilt at lungkot na nararamdaman ko, Mama Mia. Hindi rin po ako umalis sa bahay ni na Ma'am Shaira. Doon pa rin ako tumira habang nagtatrabaho na ako sa agency nila. Actually, Mama Mia, yun din talaga ang gusto ng mga magulang niya. Sabi nila, mas practical daw na doon na lang ako para makatipid din ako. Yung ipambabayad ko sana ng renta sa apartment ay mas mabuting ipadala ko na lang sa anak ko. Sa totoo lang po, sobrang laki ng tulong nila sa akin. Hindi lang po financially, kundi maging emotionally din. Habang tumatagal, unti-unti na rin kaming nagkakaroon ng konting interaction ni Ethan. Tahimik pa rin siya, Mama Mia, pero hindi naman na awkward tulad ng dati. Lalo na tuwing Friday night. Inaaya kami ni Shaira na lumabas, kumain sa labas o kaya ay manood ng movie. Minsan, sinasama rin nila ako sa bakasyon nilang magkapatid. Until one night, umuwi si Ethan na sobrang lasing. Halos hindi na siya makalakad ng maayos sa kanyang kalasingan. Sakto namang gising pa ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Kaya ako ang naabutan niya sa sala. Wala si Ma'am Shaira at tulog na ang mga magulang nila. Hindi ko naman siya kayang pabayaan sa ganong sitwasyon. Kaya inalalayan ko siya papasok at pinaupo. Inasikaso ko siya. Binigyan ng tubig at pinahiga saglit. Doon ko na-discover na iba pala si Ethan kapag sobrang lasing. Yung tahimik at mukhang suplado and unapproachable, biglang nagiging madaldal at palakwento. Para bang may matagal siyang kinikimkim na bagay na lumalabas lang tuwing lasing siya. Nung gabing yun, ang dami naming napag-usapan dalawa. Hindi lang basta kwento, kundi yung mga hinanakit niya sa buhay. Sinabi niya sa akin na pakiramdam niya ay hindi talaga siya paboritong anak. Feeling niya, mas mahal ng mga magulang nila si Shaira. Sabi niya, si Shaira kasi yung maraming napapatunayan na successful,
habang siya ay parang laging nasa likod na lang. Mas lalo akong naawa nung sinabi niya na may galit daw siya sa kaniyang daddy. Dahil hihiwalayan niya yung girlfriend niya noon. Yung babaeng gusto sana ng parents nila na makatuluyan niya. Anak daw kasi yon ng family friend nila. Para kay Ethan, pakiramdam niya siyang malaking disappointment ng kaniyang mga magulang. Kahit anong gawin niya, pakiramdam niya ay kulang pa rin talaga. Nakinig lang ako sa lahat ng mga sinabi niya nung gabing yun. Kasama ko sila sa iisang bahay, pero hindi ko alam na may mga ganito pala siyang bigat na dinadala sa buhay. Nakita ako sa mga mata niya yung lungkot, yung pakiramdam na hindi siya sapat. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko po alam kung ano ang tamang reaksyon sa mga sinabi niya sa akin. Alam kong walang kahit na anong comforting words na makakapagpagaan agad ng loob niya. Kaya ginawa ko na lang yung kaya kong gawin. Niyakap ko siya. Gusto ko lang maramdaman niya na may isang taong nakakaintindi sa kanya. Isang simpleng yakap lang sana yun. Pero biglang nag-iba ang mga pakiramdam namin. Masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Parang in a blink of an eye, naguguluhan na ang isip ko. Hindi ko na alam kung paano kami napunta sa kaniyang kwarto. Ang alam ko na lang, Mama Mia, ay magkasama kaming dalawa doon buong gabi. Habang nakahiga ako sa kama ni Ethan, gising ang isip ko kahit pagod na ang katawan ko. Alam kong may isang bagay na natuluyan ng nagbago dahil sa ginawa naming dalawa sa loob ng kwartong yon. Isang desisyong hindi ko pinag-isipan. Kinabukasan, parang wala lang ang nangyari. Parang normal lang ang naging gabi namin ni Ethan. Kumain pa rin kaming magkasabay sa dining table pero may halo ng ilangan. I could feel the tension sa paligid naming dalawa. Yung awkwardness na hindi namin alam kung paano pag-usapan. Sa isip ko, akala ko yun na yung una at huling pagkakataon na ganito ang mangyayari sa aming dalawa. Pero hindi pala, Mama Mia. Minsan ulit, umuwi si Ethan ng lasing na naman. And to cut the long story short, nauwi ulit sa isang gabing may nangyari na naman sa amin, Mama Mia. Pero kahit anong mangyari, kinabukasan hindi naman namin yun pinag-uusapan. Hindi malinaw kung anong meron sa aming dalawa. Parang naging routine na lang yung excitement namin sa isa't isa. At para bang kapag gusto niyang may mangyari sa amin, umiinom siya. At pagkatapos noon ay tahimik na lang. Gusto ko sanang umiwas, Mama Mia, pero aminin kong naging mahina ako. Naging marupok ako. Parang hinahanap-hanap ko na siya. Kahit alam kong mali. Kahit alam kong posible akong masaktan dahil wala naman kaming malinaw na usapan. At alam kong mali dahil tinuturing ko si Shaira bilang best friend ko. Kaya naman, Mama Mia, nag-open up ako kay Shaira tungkol sa nangyayari sa aming dalawa ng kapatid niya. Alam ko kasing mabuting tao si Shaira at hindi niya ako i-judge. Ramdam ko na siya ang tamang tao na pwede kong kausapin tungkol sa mga problema ko. Siya na rin ang pinakamalapit sa aming dalawa ni Ethan. Kaya parang siya ang naging common denominator namin. Kaya alam kong maiintindihan niya kami. O kung hindi man, at least susubukan niya kaming intindihin. Pinakita niya lang ang concern niya at nagbigay siya ng advice. Sabi niya sa akin, kailangan ko raw linawin kay Ethan kung ano ba talaga ang meron sa aming dalawa.
Hindi ko raw dapat hinahayaan ang sarili ko na maipit sa magulo at komplikadong sitwasyon. Sa totoo lang, Mama Mia, mas pinili kong gawin yung gusto ko. Bilang isang taong masaya sa nangyayari, hindi ko talaga sinunod yung advice sa akin ni Shaira. Alam ko namang may punto siya eh. Alam ko namang tama siya. Pero kapag masaya ka kasi, kapag masaya ang puso mo, natatakot ka na magulo ito. Kaya binaliwala ko yung payo ni Shaira sa akin. Wala na sa isip ko kung ano ba talaga ang meron sa aming dalawa ni Ethan. Ang iniisip ko lang noon ay masaya ako na merong isang taong nagpapaligaya sa akin. I felt alive again. Parang gusto ko munang maging selfish kahit minsan lang. Natatakot din kasi ako, Mama Mia, na baka kapag nilinaw ko agad kay Ethan kung anong meron sa amin, baka matigil kung anong nangyayari. Kaya hinayaan kong maging ganun na lang muna ang lahat. Walang label, walang linawan, walang tanong-tanong. Basta kapag nandyan siya, okay ako. Kapag magkasama kami, masaya ako. And I didn't think about tomorrow. Hindi ko na iniisip ang mga magiging consequences nito. Masyado akong naging kampante. Masyadong naging bulag sa katotohanan na darating din ang araw na baka pagsisisihan ko ang mga naging desisyon ko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. O siguro, kung magiging honest ako sa sarili ko, dapat pala expected ko na yun. Pero dahil mas pinipili kong mag-enjoy sa mga nangyayari, huli na ang lahat bago pa ako nagising sa realidad. Isang umaga, Mama Mia, pakiramdam ko, iba ang katawan ko. Hindi ko ito pinapansin nung una. Pagod lang ako. Yan ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Stress lang ako kaya ako nang hihina. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lalo akong kinakabahan. Hanggang sa wala na nga akong choice kundi harapin ang katotohanan. Buntis ako, Mama Mia. Nakatulala lang ako noon habang hawak-hawak ko ang test kit. Nanginginig ang kamay ko, Mama Mia. Dun lang talaga nag-sink in sa akin ng lahat. Sobrang overwhelmed ako nung malaman kong buntis nga ako. Hindi ko alam kung anong uunahin kong maramdaman. Kung yung takot ba, yung kaba ba, o yung guilt ba. Mas una ko pang pinaalam kay Shaira ang pagbubuntis ko kesa kay Ethan. Siya kasi yung mas safe kong takbuhan sa mga pagkakataong problemado ako. The truth is, natatakot din talaga ako sa magiging reaksyon ni Ethan. Hindi ko alam kung tatanggapin ba niya ang bata o tuluyan niya akong iiwasan. Maraming what ifs sa isip ko noon, Mama Mia. Para hindi na mas tumagal ang takot na nararamdaman ko, ay nilakasan ko na ang loob ko at kinausap ko na si Ethan. Pinaghandaan ko na talaga ang lahat. Neredy ko na ang sarili ko sa rejection. Neredy ko na ang sarili kong iiwasan niya ako. Neredy ko nang umalis sa bahay nila kung sakali mang hindi niya tanggapin ang ipinagbubuntis ko. Inayos ko na sa isip ko kung paano ako magsisimula ulit ng mag-isa. Pero nung sinabi ko sa kanya ang totoo, sobrang simple lang ng naging sagot niya, Mama Mia. Sabi niya sa akin, ipaalam daw namin sa parents niya na nabuntis niya ako at magpakasal na raw kaming dalawa. Walang emosyon, walang excitement, walang tuwa, walang rejection. Parang normal lang, Mama Mia. Parang casual lang sa kanya ang mga salitang binitawan niya. Na para bang pagtugon lang sa isang obligasyon. Mama Mia,
Hindi ko alam kung bakit ganun ang tono niya. Bakit parang hindi niya iniisip na malaking responsibilidad ang pagpapakasal. Pero kahit na ganun, hindi ko na masyadong inisip yon. Hindi ko na binigyan ng meaning. Sa isip ko noon ang mahalaga, hindi niya itinanggi yung bata. Tinanggap niya yung responsibilidad niya. At pakakasalan pa niya talaga ako. Kahit may kaba pa rin sa dibdib ko ay pinilit kong kumapit sa thought na yon. Nang malaman nga ng parents ni Ethan ang tungkol sa pagbubuntis ko ay sobrang saya nila. Ang bata sa tiyan ko kasi ang magiging first apo nila. Kaya ramdam ko kung gaano sila ka-excited. Sa totoo lang, parang ang sila yung mga magulang ng bata eh. Kasi sila yung excited kaysa sa aming dalawa ni Ethan. Alam ko naman sa sarili ko na may konting disappointment sila. Hindi ko naman maikakaila yun. Hindi ako kagaya ng ex-girlfriend ni Ethan na ka-level nila. Na mas bagay sa mundong ginagalawan nila. At aware ako doon, Mama Mia. Pero kahit alam kong may ganong feeling, hindi nila kailanman pinakita o pinaramdam yun sa akin. Wala akong narinig na kahit na anong masasakit na salita. Wala akong naramdaman na pangmamaliit mula sa kanila. Doon ko talaga napatunayan na mga mabubuti silang tao. Hindi sila mga mata pobre. Tinanggap nila ako kahit alam nila ang pinanggalingan ko, pati na rin ang nakaraan ko. Mama Mia, nagpakasal kaming dalawa ni Ethan sa isang simpleng civil wedding. Mas gusto ko talaga yung ganun, yung simple lang. Yung walang pabongga-bongga, yung walang pressure. Para sa akin, hindi naman mahalaga kung gaano kaganda ang kasal. Ang mahalaga ay yung magiging faithful kayo sa isa't isa at paninindigan nyo yung kasal na yun. Bago pa man ang araw ng kasal ko kay Ethan ay kinausap ko na muna si Fred. I made sure na malinaw ang lahat sa pagitan namin. Ayokong isipin ng kahit na sino na basta ko na lang kinalimutan ng mag-amang na iwanan ko noon. Wala rin namang naging objection si Fred. Sa mismong araw ng kasal ay nandun nga ang anak ko sa kanya. Kasama rin ang pamilya ko, Mama Mia. Kung tutuusin, wala na sana akong mahihiling pa. Sobrang bait ng pamilya ng naging asawa ko. Hindi ko rin inakala na ang dating Ma'am Shaira ko ay magiging sister-in-law ko na. At yung mga dati kong mga amo ay naging in-laws ko na rin. Kahit kailan, hindi nila pinaramdam na hindi nila ako tanggap. Pero pagkatapos ng kasal, may isang bagay akong hindi maipaliwanag. Parang hindi buo yung sayang nararamdaman ko. Simula nung ikasal kasi kami ni Ethan, bumukod na kami at nagkaroon na ng sarili naming bahay. Dapat nasa honeymoon stage pa kami pero somehow, hindi po ganun ang pakiramdam ko. Hindi man lang kami nagbakasyon. Pagkatapos ng kasal ay bumalik agad si Ethan sa trabaho niya. Halos buong araw wala siya sa bahay. Tapos gabi na akong umuuwi. Madalas, Mama Mia, inuuwi pa niya sa bahay yung trabaho niya. May sweetness naman siya paminsan-minsan. Nilalambing din niya ako, but deep inside, pakiramdam ko talaga ay may kulang. Iniisip ko na lang na siguro dahil masyadong mabilis ang mga pangyayari sa pagitan naming dalawa. Masyadong mabilis ang mga naging desisyon namin. Hindi kami dumaan sa normal na relasyon. Walang ligawan, walang getting to know each other face. Maybe that's why ganito ang nararamdaman ko ngayon. Kaya ako na lang ang nag-adjust. Araw-araw pag uwi ni Ethan galing sa trabaho, sinisigurado kong maayos ang lahat para sa kanya. Inaasikaso ko siya, pinagluluto ko ng masasarap na pagkain kahit may kasambahay naman kami. Once a week, nag-a-arrange talaga ako ng dinner date namin. Kasi yun naman ang advice ng mga matatanda at mga matatagal ng kasal. Simple lang,
Minsan sa labas, minsan sa bahay para kahit papaano ay ma-relax naman siya at mabawasan ang stress niya sa trabaho. Ginagawa ko ang lahat ng yun with love, hoping na ma-feel niya kung gaano ko siya pinapahalagahan. Pero sa kabila ng lahat ng efforts ko, pakiramdam ko ay hindi niya na-appreciate ang lahat ng ginagawa ko, Mama Mia. Parang may kulang. Parang may mali sa pagsasama namin pero hindi ko naman ma-pinpoint kung ano. Kahit magkasama kami, may distance pa rin akong hindi maipaliwanag sa pagitan naming dalawa. Nang mga anak ako, ay nakita ko naman ang saya sa mata ni Ethan nung unang beses niyang mahawakan ang anak namin. Doon ako umasa. Akala ko baka doon magsisimula ang pagbabago sa pagsasama naming dalawa. Pero nung nakauwi na kami sa bahay at habang tumatagal, ay unti-unti kong napapansin na nawawala ang atensyon niya sa bata. Halos hindi na siya nag-aalaga ng anak namin. Kahit tuwing araw na wala siyang trabaho, ni halos hindi niya mahawakan ng anak naming dalawa. Ayokong bigyan ng ibang meaning ang lahat ng pinapakita at pinaparamdam sa akin ni Ethan. Ang nagbago lang naman sa amin ay kasal na kami, yun lang. Pero pagdating sa intimacy bilang mag-asawa, parang ganun pa rin kami tulad ng dati. Tuwing umuuwi lang siyang lasing o kahit medyo nakainom, dun lang talaga may nangyayari sa amin. May mga pagkakataon na ako mismo ang nag-i-initiate pero tinatanggihan niya ako. Bibigyan ko ng excuse ang lahat. Sinasabi ko sa sarili ko na baka pagod at stress lang siya sa trabaho. Baka nai-stress lang siya sa mga deadlines niya. Baka marami lang siyang iniisip na iba at wala siya sa mood para makipag-anuhan. Minsan, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung ano bang mali sa akin. Alam ko naman, Mama Mia, na attractive ako. Hindi naman po sa pagmamayabang. Pero in fact, dati nga ay inalok ako ni Shaira na pumasok sa mundo ng modeling. Hanggang ngayon naman ay inaalagaan ko pa rin naman ang katawan ko kahit 3 na ang anak ko. Ginagawa ko naman ang best ko para maging presentable, para maging confident, para maramdaman na may halaga ako. Gusto kong maramdaman na maganda at enough ako sa mga mata ng asawa ko. Pero kahit anong effort ko, parang hindi yun ang pinapakita o ipinaparamdam niya sa akin. Pinipilit ko siyang intindihin kahit ako na yung nauubos. Ayokong magtanong ng mga bagay na baka mas makasakit pa sa akin. Ang daming gumugulo sa isip ko. May mga araw na tinatanong ko ang sarili ko kung may iba ba si Ethan. Minsan naiisip ko rin kung mahal pa ba niya yung ex-girlfriend niya. Kaya ganun ang pakikitungo niya sa akin. Pero wala akong matukoy na malinaw na problema. Hindi naman kami nag-aaway, Mama Mia. Wala rin akong nakikitang signs na may ibang babae siya. Kaya lalo lang akong naguguluhan. Ilang taon din po akong nagtiis sa ganong setup. Paulit-ulit. Parang routine na lang ang pagsasama namin. Pagkatapos kong mabuntis ulit ay pinag-resign na ako ni Ethan sa trabaho para ako na lang daw ang tumutok at mag-alaga sa mga bata. Tinanggap ko yon. Iniisip ko na para rin naman ito sa pamilya namin. In fairness kay Ethan, may mga pagkukulang man siya bilang asawa at hindi man siya hands-on sa mga anak naming dalawa, pero good provider naman po siya, Mama Mia. Never po siyang nagreklamo tungkol sa pera. Lahat ng needs, pati nga wants namin ng mga anak niya ay binibigay niya ng walang tanong-tanong. Habang tumatanggal ay mas ramdam ko ang mali sa pagsasama namin ni Ethan. Alam kong meron pero parang hirap paniwalaan kasi simula nung ikasal kami, hindi naman po kami nag-aaway, lalo na ng mga malalaking bagay. Walang malaking eksena, walang sigawan,
Parang maayos naman ang lahat sa labas. Pero sa loob, laging may kulang sa pakiramdam. Hindi ko na natiis, Mama Mia. Kaya minsan nag-open up na ako sa kapatid niyang si Shaira tungkol sa nararamdaman ko. Wala siyang direktang sagot kung bakit ganun ang pakikitungo ng kapatid niya sa akin. Pero tumatak sa isip ko ang mga sinabi niya. Hindi kita masisisi kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Hindi mo pa kasi lubusang nakikilala ang kapatid ko. Pero kahit mag-asawa na kayo, may panahon ka pa naman para makilala siya ng lubusan. Maging matalino ka lang sa mga actions at decisions mo. Savvy. Yun ang sinabi niya sa akin, Mama Mia. At simula noon, parang may hinahanap na ako na hindi ko maipaliwanag kung ano. Unti-unti ay nagsimulang pumasok sa isip ko ang pagdududa kay Ethan na dati ay wala naman. Doon ko na-realize na sobrang confident ako noon na walang tinatago sa akin si Ethan. Hindi ko binibigyan ng sarili ko ng pagkakataon na i-access ang personal niyang mundo. Yung cellphone niya, yung schedule niya, at minsan pati mga dahilan kung bakit siya umaalis ng bahay ay hindi ko masyadong pinakekealaman o tinatanong man lang. Minsan pag-uwi ni Ethan na lasing ay pumasok sa isip ko na i-access ko nga yung cellphone niya. Matagal ko po yung pinag-isipan. Ayoko kasing masaktan kung sakali mang may malaman ako. Sabi nga nila, 'di ba? What you don't know won't hurt you. Pero pagod na rin ako sa mga thoughts na paulit-ulit na lang sa isip ko. Gusto ko na silang matuldukan. Madali lang buksan ang phone niya kasi simple lang naman ang PIN. Sa una, puro work messages lang ang nakikita ko. Mga emails, reminders, mga tambak-tambak na work updates. Pero habang tinitingnan ko ay napansin ko ang isang contact na initials lang ang nakasave bilang pangalan. Hindi ako makapaniwala sa mga messages na yon, Mama Mia. May mga update tungkol sa araw ng taong yon. May mga I love yous at mga reassuring messages. Parang ibang tao si Ethan sa mga conversations nila. Hindi kasi ganoon ang husband ko sa akin. Kahit simula nung ikasal kaming dalawa. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Dapat ba akong ma-relieved kasi finally alam ko na ang dahilan kung bakit ganun ang pakikitungo niya sa akin? O dapat ba akong masaktan? Kasi sa kabila ng pagsasama namin at sa mga anak namin, nagawa pa rin niya akong lokohin. Halos gumuho ang mundo ko sa sandaling yun, Mama Mia. Akala ko noon, sapat na ang mga nakita ko para ma-confirm kong may ibang babae si Ethan. Gusto ko na sanang itigil ang ginagawa ko, pero may kulang pa rin sa pakiramdam ko. Kaya nagpatuloy ako sa pag-explore ng cellphone niya. Hanggang sa napunta ako sa gallery nito. Mga pictures ng mga anak namin, family photos at iilang pictures lang namin ni Ethan na magkasama. Parang mabibilang lang sa daliri ang mga yon kahit ilang taon na kaming nagsasama bilang mag-asawa noon, Mama Mia. Dinala ako ng paghahanap ko sa isang album na labeled as Hidden Photos. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa mga nakita ko. Napakaraming pictures ni Ethan kasama ang iisang tao. Alam kong hindi lang yun basta kaibigan o kakilala. Sobrang sweet nila sa isa't isa sa mga pictures na yon. At nung in-explore ko pa ang laman ng folder na yon ay may mga pictures pa silang magkasama sila sa kama. May mga kuha na para bang bakasyon nila. Bawat picture, sobrang sakit. Hindi ko alam, Mama Mia, kung ano ang mas masakit pa sa nararamdaman ko noon. Dahil confirmed ko ngang may iba nga ang asawa ko.
At di ko alam kung mas masakit to, Mama Mia. Pero hindi po nang bababae ang asawa ko. Dahil yung kasama niya sa picture ay isang lalaki. Oo, may karelasyon na lalaki si Ethan. All along, akala ko noon, kaya ganun ang trato niya sa akin ay dahil may ibang babae siyang mahal, pero mali pala. Nakakatawang isipin, sana ng babae na lang siya. Mas madali sigurong tanggapin yon. Pero mas mahirap tanggapin na lalaki pala ang kahati ko sa asawa ko. Bakla si Ethan. Hindi ko alam kung yun ba talagang tamang tawag doon. Pero ang totoo, may puso siya para magmahal ng isang lalaki. Bigla kong naintindihan lahat bakit ganun ang pakikitungo niya sa akin. Bakit parang wala siyang ni katiting na pagmamahal na ibinibigay sa akin. Masakit pa, nang magsabi na ako kay Shaira ng mga hinanakit ko, sinabi niya na noon pa niya alam na may karelasyon na lalaki si Ethan. Yun pala ang dahilan kung bakit pakiramdam ni Ethan ay disappointed ang parents niya dahil may duda sila sa pagkatao niya. Si Shaira lang ang nakakaalam ng relasyon ni Ethan sa lalaking yon kasi itinago nila yon sa parents nila para hindi lalong magalit ang mga magulang nila kay Ethan. Humingi ng sorry si Shaira sa akin kasi hindi niya daw ito na ipaalam agad sa akin. Buong akala niya raw ay nagbago na ang kapatid niya at iniwanan na nito ang karelasyon niya noon. At wala rin naman daw siya sa lugar para magsabi sa akin ng totoong pagkatao ni Ethan. Sobrang sakit ng mga nalaman ko, Mama Mia. Parang isinampal sa akin ng katotohanan. Ramdam ko parang ginamit lang ako ni Ethan. Ako at ang mga anak namin ay ginamit niya para pagtakpan ang totoong pagkatao niya sa harap ng madla. Simula pa lang, may karelasyon na siyang lalaki. At hanggang sa naikasal kami, hanggang sa nagkaroon na kami ng mga anak, ay hindi niya pa rin ito iniiwan. Ang bigat sa puso. Hindi ko na matiis kaya hindi ko na itinago kay Ethan ang mga nalaman ko. Sobrang sakit, pero hindi ko na kayang magpanggap na wala akong alam tungkol sa katotohanan. Sa unang pagkakataon ay nag-usap kami ng masinsinan. Parang ang dali lang kay Ethan na aminin sa akin ng lahat. Parang matagal na niyang hinihintay ang tamang pagkakataon para malaman ko. Wala siyang second thoughts, ni hindi man lang siya nagulat. Inamin niya sa akin ang totoong pagkatao niya na bakla siya at may lalaki siyang karelasyon. Pero itinanggi niyang ginamit niya lang ako at ang mga anak namin para mapagtakpan ang sarili niya at ang pagkatao niya. Sabi niya, Mama Mia, sinubukan niya raw baguhin ang kanyang sarili. Kaya niya ako pinakasalan. Akala niya kapag nagkaroon daw kami ng pamilya ay mawawala na lahat ng nararamdaman niyang pagmamahal dun sa lalaki niya. Pero mali para siya. Mali pala daw siya. Sinubukan niyang iwalayan ito bago pa kami ikasal pero naging mahirap sa kanyang lahat. Kaya nagdesisyon silang magbalikan sa kondisyon na may limits na ang relasyon nila dahil asawa na raw niya ako. Hindi raw niya ako ginustong saktan, Mama Mia. Pinilit niya raw akong mahalin sa paraan na kaya niya. At kahit kailan, hindi raw niya pinagsisihan ang kasal at ang mga anak namin. Gusto ko sanang makipaghiwalay. Hindi ko matanggap sa isip ko na tuwing wala siya sa bahay, ang lalaki niya ang kasama niya at ang katabi niya sa kama. Unti-unting nagbago ang tingin ko kay Ethan. Ang pagmamahal ko noon ay parang unti-unti ring nawawala. Kasabay noon, Mama Mia, ay bumalik si Fred sa buhay ko. May maayos na siyang buhay ngayon. Nagkasundo na rin kami sa co-parenting naming dalawa sa aming anak. At dahil doon, may mga pagkakataon na nagkikita at nagkakausap kaming dalawa. Hindi man direktang aminin ni Fred, ramdam kong gusto niyang bumalik sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano ang tamang desisyon, Mama Mia. Ilang beses na rin akong sumubok na makipaghiwalay kay Ethan pero hindi siya pumapayag. Kinoconsider ko rin ang mga anak namin.
Natatakot ako na baka magkamali ako sa magiging desisyon ko. Hindi ko nakikita ang sarili ko na tatanggapin ko na lang ang lahat tungkol sa pagkatao ng asawa ko at magtiis na lang na may kahati ako sa buhay at puso niya. At bakit ngayong nasa ganitong sitwasyon ako ay bumabalik pa ang nakaraan na akala ko tapos na at hindi na talaga babalik kahit kailan? Gulong-gulo na ako ngayon, Mama Mia. Oo, nagpa-function ako sa trabaho ko at sa pagiging nanay. Nag-aasikaso ng mga bata, nagsasubmit ng mga deadlines kasi bumalik na rin naman ako sa trabaho. Pero sa loob ng puso ko at sa isip ko, magulo ang lahat ng bagay para sa akin. Thank you so much for reading my letter, Mama Mia. I really hope you can give me some opinion or advice on what to do with my life. I need to clear my mind from all this chaos. Lagi akong nakikinig ng programa mo while working dahil dito, na-inspire akong mag-share ng sarili ko ring story. It's like finally having an outlet for everything I'm feeling and for the mess that's going on in my life. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Savvy. Whew. Grabe ang kwento ni Savvy. My husband's lover pala ito. Parang ganun nga, no? Parang may husband's lover nga yung nangyari. Pero sa may husband's lover, naghiwalay naman si Tom Rodriguez noon at si Dennis Trillo bago magkakilala si Tom at si Carla. Nagbalik lang ito nung nagbalik Pilipinas si Dennis. Parang ganun yung kwento noon, no? Pero etong sa kanila, hindi naman pala tumigil. Kahit nung may nangyayari sa kanila, kahit nung ikinasal sila, hindi naman tumigil. Tapos yung kay Tom Rodriguez at kay Carla noon at kay Dennis, naging mag-boyfriend at girlfriend naman si Tom at si Carla. Dito sa kanila, walang ganon. Walang girlfriend-girlfriend, walang relationship na nangyari. Well, eto naman ay personal opinion ko lang, Savvy. So, kung hindi mo magustuhan itong opinion ko, you can look for another opinion. Or kung kayo na nakikinig at nanonood ngayon ng mga pictures na static dyan, kung nanonood kayo dyan ngayon sa inyong mga opisina, sa inyong mga cellphone, kung iba naman ang opinion nyo, mag-comment kayo ng opinion nyo down below. Basta sa akin, ito yung opinion ko. Para sa akin, mas magiging masaya, mas magiging buo, at mas magiging matagumpay ang mga anak kapag meron po silang mga buo at masasayang mga magulang. Yun ang opinion ko, ha. Kasi para sa akin, di naman importante na buo kayo as a family na nasa iisang bahay kayo. Kung broken naman sa loob ng bahay, magiging messed up din ang paglaki ng mga bata. Bakit ka nag-i-English, Mama Mia? Bakit ka nagtataglish? Parang kang konyo-konyo dyan, ha? Basta ganun. Parang kapag magulo ang buhay, magulo ang bahay, pag magulo ang bahay, magiging magulo rin ang buhay ng mga anak nyo. Maguguluhan sila, hindi nila alam kung anong nangyayari kasi 'di ba? Di nyo naman yan i-explain sa ngayon sa mga bata, pero alam nyo, matatalino ang mga bata. Nakakaramdam ang mga yan kapag may mali sa kanilang bahay. So, alam nyo na kung saan patutungo ito. I'm all for legal wife, legal marriages and everything. Oo, mas pinapaboran ko talaga yung mga legal, ikinasal kasi 'di ba sa batas and sa mata ng Diyos. Naniniwala kasi ako may Diyos, kaya yun ang ko na dapat ganoon sa mata ng Diyos. Pero naniniwala din ako na hindi naman tayo binigyan ng Diyos ng buhay para tayo ay mag-suffer. Ang gusto niya, para sa akin, we live for others happily. Hindi tayo masaya. Kapag hindi tayo masaya, hindi yun sa Diyos. Yung totoong masaya, ha, hindi lang yung masayang pagkatapos ng kasiyahan, may emptiness na naman. Hindi yung ganon. Yung totoong masaya. So para sa akin, girl, whether pumayag o hindi si Ethan, maghihiwalay kayo. Because a relationship, dapat dalawang nagdedesisyon. Hindi naman one way ang relationship Two-way yan. So dapat kayong dalawa ang magdesisyon. Hindi mo naman kailangan ng approval niya para mag-file ka ng annulment. Hindi mo kailangan
na kailangan niyang sumang-ayon sa annulment na ipapile mo. Correct me if I'm wrong, or better yet, consult a lawyer, a family lawyer. Kasi para sa akin, grounds yung pagsisinungaling niya tungkol sa kanyang pagkatao, tungkol sa kanyang sexuality, for you to file an annulment and for your marriage to be nullified and void para maging malaya ka. Hindi lang para magmahal ng iba, kundi para bigyan mo na rin ng respeto ang sarili mo. I'm so sorry to say this, pero para kasi sa akin, yung mga taong pumapayag na dalawa sila sa buhay ng taong mahal nila, na alam nilang kapag umaalis ng bahay o kapag hindi nila kasama yung taong kanilang karelasyon, may iba itong pinupuntahan, may iba itong kinakalantari, may iba itong ikinakama. Para sa akin, you don't have self-respect. At yun ang pinakamataas para sa akin na basihan kung mahal mo ba ang sarili mo. Kasi kahit gano'n ka pa kaganda, magpa-spa, magpa-makeup, magpa-derma ka pa, all you want, magpa-sculpting ka pa kay kay Vicky Bello. O, gano'n. Magpaganda ka pa, gumastos ka ng malaki sa katawan mo. If you allow yourself to be used like that, if you allow yourself to be second in somebody else's life, yun ay kawalan ng pagmamahal at respeto sa sarili. Savvy, I'm not saying you do this, but if I was in your, or I am in your situation, lalo't alam ko naman na may kaya ka na rin naman kasi may kaya din naman yung pamilya ni Ethan, you file for an annulment. You file for an annulment para ma-annul yung kasal ninyo. At tulad ng nangyayari sa inyo ni Fred, you can just co-parent. Diba? Wag kang mag-antay na papayag si Ethan. Paano kung 60 years old ka na, tsaka pa siya pumayag na maghiwalay kayo? Paano kung 60 years old ka na, tsaka ka pa niya hihiwalayan, iiwanan? Ano mangyayari sa buhay mo? You wasted your time, your life for nothing. Habang bata ka pa, habang pwede ka pang mag-enjoy sa buhay mo, habang pwede mo pang buuin ang sarili mo, nang hindi sa shadow ni Ethan, hindi sa shadow ng kasal ninyong dalawa na peke naman pala. For me, peke, kasi wala kayo nung fundamental ng isang relationship, fundamental ng isang kasal, which is yung pagmamahal at respeto sa isa't isa. Napakalaking kasinungalingan ang naganap bago pa kayo ikasal. So that is a very ground for annulment. At least sa pagkakaintindi ko sa batas. Pero mas mabuting mag-consult kayo ng lawyer, o kung may lawyer man tayong nanonood ngayon, ay nako, mag-comment kayo dyan below, 'di ba? Or mag-research kayo. Pero mas mabuting mag-consult na kayo ng lawyer para agad-agad file na ng annulment. Kasi kung ako nasa sayo, may pera ako, may resources ako to do that, I will file for an annulment. Don't tell me na, ay ginagawa ko to para sa mga anak ko, kaya hindi ako humihiwalay. Again, modern na po ang buhay. Mas nararamdaman ng mga bata kapag walang pagkakaintindihan at walang kasiyahan ang mga magulang nila sa loob ng tahanan. Okay? So sa mga tao dyan na merong mga tinatagong sekreto, mga identity na hindi pa rin maamin-amin sa madla, okay lang naman yun. Choice nyo naman yun eh. Choice nyo naman kung aamin o mag-a-out kayo in the public. But then, please, do not use somebody else para pagtakpan yung inyong, 'di ba, totoong kasarian. Kasi sinasabi ni Ethan, hindi ka raw niya ginamit. Ay, ano palang tawag sa'yo? Kung hindi ka niya ginamit, dapat sa sumula pa lang, o kahit nung nagbuntis ka, sinabi mo, Ethan, I'm pregnant, ganun. Dapat sinabi niyang, I am willing to marry you, but you have to know that this is who I am. Yun ang respeto. Latag mo lahat, 'di ba? Kung pinakasalan ka ng babae, kahit nilatag mo ng may karelasyon kang lalaki, kahit nilatag mo ng nai-inlove ka sa lalaki, sa babae na 'yon. Siya na magdadala nun. Pero sa'yo, Savvy, hindi mo alam ang katotohanan. Tapos, kahit nasabihin pa ni Shaira na she's not in the position to tell you, dapat hindi rin siya pumayag na maikasal kayong dalawa nang hindi pa nagsasabi ang kapatid niya tungkol sa kasarian niya sa'yo. I'm so sorry, but then kahit sabi mo mabait si Shairan,
I don't think so. I don't think so. Kasi mabait siyang kapatid, but then hindi siya mabait na kaibigan. Kasi walang kaibigan na gustong ipahamak o masaktan ang kaniyang kaibigan kung totoo nga siyang friend. Okay? Ang haba na ng advice ko sa'yo, mukhang magiging kasing haba na ito ng kwento mo. But anyways, yun talaga ang para sa akin. You have to go out, to let go of that relationship. Kasi wala naman talaga kayong relasyon. It's all built in lies and deception. Okay, so sana Savi, sana talaga nanonood ka ngayon. Kasi in-email ko naman siya na agad-agad kong, nung nabasa ko yung kwento niya, ay sabi ko, eto, uunahin ko to, agad-agad, 'di ba? Parang ganun. So, eto na nga. Eto na nga. Ay nako. Anyways, maraming salamat, Savi, sa pag-share mo ng iyong kwento, and I hope na the soon as possible time, magiging okay ka na at maayos na yung kinalalagyan mong napaka-chaotic na sitwasyon. And sa mga gustong mag-share din ng sarili nilang kwento, all you have to do is to email us. Ayan po ang ating email address sa baba ng screen na ito. Pasensya na po talaga kayo kung static pictures pa ang nakikita ninyo. Pero sige, sa mga susunod na mga araw o linggo, baka bago na. Kasi may pagbabago ng konti lang naman dito sa YouTube channel natin. Abang-abangan nyo yan. Anyways, hello muna ako sa ating mga members na laging nandyan. Tayo'y minamahal at sinusuportahan. Maraming salamat sa inyong lahat. Hi ako kay Marlia Giana Shane, kay Diane Martinez, kay Gimaras Girl, hello rin kay Evelyn Kawit, kay Maria Elena Abe, kay Benson Boyser, kay Smack Dax, kay Maureen Tugab, kay Gail Easy, syempre kay Colleen Bueno, kay Mila Raduban at kay Freaky. Maraming salamat sa pananatili niyo pong member dito sa ating channel. I love you all so much. Mwah, mwah, mwah. Para sa inyo yan. At syempre kahit hindi kayo nakapag pa-member, kung hindi nyo bet, walang budget, o di kaya naman ay hindi marunong magpa-member, ayos lang naman yun. Basta't sinusuportahan nyo si Mama Mia. Basta't lagi kayong nakikinig. Nako, basta't hindi kayo nagsiskip ng ads. Nako, napakalaking tulong na po nun sa atin. Hi ako kay Angel Rose Robles. Maraming salamat. Nabiktima din pala siya ng scam. Hi kay Sally Buma, kay Lynn Gausin, thank you very much. Arlene Tan, maraming salamat Arlene. Kay Lovely No Peel, thank you very much. Hi din ako kay Erlinda West, kay Melissa Paulo, kay Sally Buma, maraming salamat. Mercedes Esteban, ang social ng pangalan, Mercedes. Dagoplo Evelyn, maraming salamat. Sammy, Banes, oo. Sa ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyo na yun ang magiging kung ano yung comment ni Sammy Banes, yun ang magiging Saturday natin, yung mga ganyan. Hi din ako kay Mary Garbo. Salamat girl. Hi din kay Lina Ladeza. Trey Mard, maraming salamat, sabi niya, Jutes. Bakit mo alam na, Jots? Nakita mo ba? Kay Richard Parr, maraming thank you din. At sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin, nang walang humpay, kahit na bagong taon, lagi pa rin kayong nandyan at sinusuportahan tong channel natin. I love you all so much. Thank you very much. Mwah! Love you. Mag-ingat po kayo palagi at mahal na mahal ko kayo. See you sa next nating video. Sa next pala, pa rin, static picture pa rin, pero bagong kwento naman. Kaya, mag-antay kayo dyan. Ako po si Mama Mia na nagsasabing I love you all. Ingat kayo palagi. Bye-bye! Happy New Year!